Good day po sa inyo, Doc Louie. Ako po si Kel Axel Cabrera and i-explain ko po dito yung flow ng code ko gamit yung tatlong Java files na user.java, student.java, and login.java. Unahin na po natin yung user.java. So kung titingnan natin yung code, meron tayong class user na may mga private attributes like username and password. May mga getters and setters din para sa kanila. Meaning, dito nakastore yung pinaka-basic info ng isang user, and through getters and setters, secured pa rin yung data kasi di siya basta-basta ma-access directly. Kailangang dumaan siya sa methods. Next, punta tayo sa student.java. Ito naman, gumagamit ng extend user. Ibig sabihin, nag-inherit siya sa user class, so automatic meron na siyang username at password na galing sa user. Pero dinadagdagan pa natin ng mga fields na specific for student like student ID, course, at kung ano pa man. May getters and setter ulit para makuha at maset yung values. So in short, student class user plus dagdag student details. Next naman tayo is yung pinaka main driver natin na login.java. Dito makikita natin na mayroong main method. Usually dito talaga nag-uumpisa ang execution ng program. Una, nag-i-initialize siya ng scanner para makapag-input tayo ng data sa console. So magta-type ka ng username or password. Ayan. Ta-type natin admin. Tapos enter. Welcome Doc Louie. Ayan po, nag-process na po siya. So di bali po, pagkatapos po i-compare yung in-input mo sa mga nakastore na values, parang ganito yung logic niya. Kung yung username niya at password match dun sa nakastore na user object successfully login, kung mali naman may message siya na login failed, katulad po nito. Ayan, nag-login failed po siya. So basically si login at .java nagko-control siya ng flow. Siya yung nag-handle ng input at checking, tapos umaasa siya sa user at student classes para sa data structure. Tapos kung isasama rin natin yung flow niya, yung user Java is based sa base class with username at password. Yung student Java naman, subclass na nag-inherit sa user na may dagdag na student info. Login Java is dito nagaganap yung checking na login credential gamit yung mga info galing sa user or student. Tapos, so parang real life system. User general account, student account na may pang specifically login, yung actual gatekeeper kung makapasok ka or hindi. Tapos ito po yung login form ng ating code. Yan. Yung sa may student.java, ayun po, nag-error, siya, login failed. Tapos ito naman po yung tama. Welcome user. Ayan po. Ayun lang po. Maraming salamat po, and this is my activity. Thank you.